8:59. Sakto na yung dating natin guys. Sabi naman yung service pang bike to work. Yung seat tubing niya 27.2 pero may play ng konti. So sabi ni sir, yung engineer nito, prototype pa lang naman, pwede pa baguhin. Tapos din yung bolt dito, alin na size 5. Dapat size 4 lang. Pag size 5 kasi medyo malaki, angat yung sa battle cage. So pag kinabit yung bote, may mga battle cage na nakaangat yung bolt eh. Tatama agad yung bote. 140 likod. Ito yung bubo ng bisikleta natin, yung prototype ng Joke Racer. Cover po pa. Earphone, may air-duct. Yun. Ito, pwede to palitan ng QR from through axle. Ito lang yung papalitan, yung mounting. Kasi detachable siya. Optional sila. Pwede QR, pwede through axle. Ito lang yung papalitan yung mounting. Walang sabit. Pwede siya gawin sir 160. Oo. Pero kailangan yung caliper niya, flat mount na siya. Kaya niyang gawin 160. Another adapter yon. Hindi caliper na mismo yung papalitan. Sa ngayon kasi, post mount yung caliper niya, hanggang 140 lang siya kasi yung mounting niya pataas, hindi siya pababa. Kaya hindi niya kinakaya. So masabi ko. 140 rin talaga. 3 months. And the taste. Ikaw sir. Ay, ikaw muna. Sakto lang yung taas. Salamat po ah. Ikaw sir. Ito na, for the first time. Ayun o. Ayun guys, konting kwento lang. Paano na po yung Duke Racer? Kuhan siya una nung kasagsagan ng pandemic. Nung tatrabaho pa ako sa abroad. Tapos yun nga, parang may mga kasama akong, hindi naman sila fully siklista. Pero ako kasi siklista na ako since elementary pa eh. Hilig na. Hilig ko na yun pagbibisikleta. Pero iba yung kuhan ko eh, kasi unang bisikleta ko full suspension. So, nung kuhan nun, parang kinailigan na rin, bumibili ako. After nun, yun, nakakapag-isip kami ng concept. What if gumawa tayo ng brand natin? Since, yun nga, since profession ko naman designer. After nun, nag-formulate ng hanggang lumabas yung unang model namin noong 2021. Doon yung una yun. Pandemic yan. Pandemic yun. Pero nag-start nung R&D nun study early 2020. Yun talaga yung pinakauna. Doon kayo nagsimula sa concept. Early 2020, yung February, something ganyan. Tapos after nun, 2021, nirelease namin yung unang model. Tapos nagpatulong din sa mga ibang content creator. Unang nag-cater sa akin si Nardo Putik. Shoutout sa kanya. Thank you sa pagkuhan. Hanggang sa yun, humingi tayo ng feedback after nung unang model. Although hindi naman talaga perfect eh, paggawa. May mga upgrades pa rin. Kaya after ng mga concern, mga sinabi ng community, nabuo na naman yung second model, which is yung X3. So ngayon, yung X3, pinag-aaralan pa namin, gusto namin i-upgrade pa siya, more on. Ngayon, dumating naman dun sa gravel.
marami nag-request. Ngayon, yan nga, niraran natin yung prototype na gravel. Ano nga bang pinaka-discipline nung gravel na dinevelop? Ang pinaka-concept nun dapat, which is iniisip ko or ng team, it's like parang possible siya na gawin. Parang i-combine yung 3-in-1 na yung comfort, speed, tapos yung handling. Which is, kasi napansin ko na previous nung sumali kami ng gravel race. Mahirap yung mostly kasi nung gravel aggressive. Kaya yung comfort aggressive, kaya marami kami nadaanan dun, nadali sa trail kasi ngayon aggressive masyado. Kaya ngayon gumagawa tayo ng hindi siya masyadong aggressive, yung parang combination ng MTB na para kang naka road bike, tapos yung handling mo para kang naka MTB lang. Yun yung pinaka goal nun. Kaya nung nirelease namin yung prototype na yan, yun yung so parang pinakakan nga siya. Pinoy designer talaga. Tapos yung factory na partner natin, nagawa din sila ng mga bigating brand. So far yun naman, which is nakaka-overwhelm naman yung support ng community. Ano yung aabangan nila sa gravel bike na bisikleta? Kumbaga nakapaglabas na tayo ng prototype Pero mga 2 to 3 months to check yung result. So far, yung expected na output, yun naman yung nakuha ngayon. Pero need pa, bibigyan pang time since hindi pa nag 1 month yung testing about dun. More pa hanggang maximum 3 months din di-decide natin kung ano yung mas maganda talagang gawin or mga need pang i-upgrade. Tsaka pinakuan din natin dun yung siyempre about dun sa mga frame na naunang ilabas. Yun talaga yung pinaka share natin dun yung warranty. Sa Duke Raker mabilis ka mag-trace as long as ma-registered mo yung unit, mabilis na ma-trace yan. Dito ba sa gravel bike mga ilan lang yung ipuproduce nyo? Tentative basta kansya less than 100. Yun yung magiging first run ng gravel. First run ng gravel, less than 100. Parang mangyayari nun yung limited edition. And after nung 100, maglalabas ng panibagong model ulit, ganun ba? Ganun nangyayari. Kasi sa Duke Raker, ang concept natin, hindi siya yung mass production. Mostly talaga limited yung ginagawa. Para yung, parang hindi masyadong crowded. Pagaya nung unang model, 100 lang yun. So, buong Pinas, 100 lang may gamit nun. Minsan pa nga, yung iba, nasa abroad. So, hindi lang siya fully Pinas. And lahat ng may Duke Raker na 100 na yun, basta i-registered lang nila sa website? Wala pa siyang fully website. Nasa Google form pa. Win-workout pa namin yung website Pero may kami, parang test run na website. Once na ma-registered nila yon, pwede naman magtanong dun sa page paano ma-register. Pag ma-open nila yung website dun na prototype, parang test website sa page yun Facebook. Makikita na nila yung paano sila mag-registered. Mas madali siya kasi pag ma-registered mo, una dun matatrace mo kung lalo na yung mga nawalan ng frame. Payo lang dun sa mga bibili ng second hand. Una talaga, tanong muna sila sa Duke Raker pag bibili silang second hand. Kasi makikita natin doon, hindi natin alam yung nabili mo, nakaw, stolen bike, gano'n. So matatrace natin. So matutulungan pa natin yung nawalan na may balik pa yung bike niya. Gano'n yung doon. Dahil doon sa registration. Tapos mas mabilis mag-claim ng warranty pag gano'n. Once na-registered mo, tapos ang nangyari, under warranty siya o pasok siya dun sa mga requirements o qualification ng warranty, matik yan, papalitan yan. Yun yung condon. Tapos condon, kung mababasa nila yung about sa warranty policy, meron din yung
nag-offer din ng crash replacement. Pero hindi siya parang discount para dun sa, kasi mostly naman kasi may mga brand, pag nag-crash ka, hindi yun under ng warranty. Pero sa Duckraker, i-offer siya na discounted kung under yun, crash circumstances na disgrasya sa race. Pwede naman siya mag-warranty under discounted price. Ano pa yung mga pwedeng abangan nila sa Duckraker? Una, so far ngayon, nagdi-design pa tayo ng una yung gravel ngayon, yun yung pinaka kuha natin i-upgrade kasi maraming kuha ngayon sa gravel. Pero soon ilalabas din yung all mountain. Prototype pa rin yun. Possible. Di natin na kung this year pero ginagawa talagang paraan. Malabas na yung prototype ng all mountain. Tsaka yung crankset soon kung lalabas na. Ngayon may mga kagaya nung sa saddle, sa grips. Naglabas na eh. And yun guys, nung magkasama kami kanina, parehas sa prototype yung gamit namin ng gravel bike. And makikita nyo na lang dun sa video. And feel free to comment dun sa makikita nyong frame. Handling namin dun sa trail, and na-try na namin. Ako nasihan ako kasi nakakahabol kami kila kila Sir Carlo and Ian. Parehas kami kasing naka-gravel dun sa likod. So far yun naman, sana maganda yung maging result nitong prototype na to. Makakuha natin yung, hindi naman natin pwedeng sabing perfect, pero near to perfection. Na makuha sana yun. Yun yung pinaka goal para sa gravel na yun. Okay. Alright, thank you very much. Thank you.